Hello guys, so good evening. Ayan. So meron tayo dito ng Epson L120. So let's go back to the cheapest printer of all times. Ayan. So this is the cheapest printer of Epson L120. So sa halagang 5,000, 4,000 to 5,000, mayroon ka ng printer. Ito yon, pinakamura yon dito sa Pilipinas. Pero of course sa abroad, napakamura nito. So siguro mga 3,000 na siguro yung cost nito. Ano? So, ganito. So, ito, dati, yung problema niya is BIOS IC. So, nireplace na natin yan. So, after a year, so almost 2 years, then bumalik sa atin. Ang sabi ni customer, bigla daw namatay agad, no power. So, yan, nakasaksak na siya, guys. Then, let's try to power it on. Ayan, wala. Wala, ano? So, wala. Tingnan nga natin dito. Power on. Yan. No power. So, I think the problem is on the motherboard. So, if not motherboard, maybe is on the power supply itself. So, let's remove those screw. So, yan. Bumabalik tayo sa dati. Ito yung mga unang trending noon, yung mga first video natin. Ito yung palagi nating mga nire-repair. So ito, for almost 3 years na ba? For almost 3 years, ito, balik tayo sa Epson L120. So tingnan natin kung kaya po ba natin mag-repair ng ganitong printer. Ayan. Kasi medyo matagal na tayong natenga dito sa ganitong printer. Ibig sabihin, halos wala na nagpapa-repair sa atin ng mga ganito. Pero this is available pa, available pa naman to sa market. Yung mga ganitong printers. Especially mayroon ng L121. Ayan. So remove this. That's it. Balik natin yung niya. Cover. So, paano nga ba no power yung isang Epson L120? So, commonly, dahil yan sa printhead. Kapag shorted na yung kanyang printhead, then, apektado yung board, So, yun yung pinaka ng Epson L120. Ito yun yung pinakang problema. Kapag may problema or shorted na yung kanyang printhead, then, normally, usually, the most affected part of this printer is the motherboard or yung logic board na tinatawag. Sige. Tanggalin natin. Alright, that's it. Inuubo tayo, guys. And let's go here. Tatanggalin natin yung ng power supply. Then connect natin yung yung cord, power tawag natin dyan, power cord. Then ito naman yung connector niya. I-try natin isalpak dito. So yun, walang reaction, guys, walang reaction na dapat mag-spark yan, So, yun yung pag-test dyan, dapat mag-spark yan. Yan, walang spark siya, So, ibig sabihin, possible, power supply yung problema. Now, so let's see if the problem is really the power supply. So, yan, dito tayo. So, this is active current. Tama ba? Active current na to, guys. So, set natin siya sa 200 volts. Then, positive, negative. Dito na lang tayo kumuha sa board. Sa niya. Sa body ground. Then, wala. So, wala talaga. Then, try natin dito. Uy, may 15,
Wala. I don't know. Maybe nga natin yung isang ano natin. So this is my oldest, the first multitester. Then dito tayo sa binili natin na ulit ano, direct current, active current. Yan TRMS volts APC. Tingnan nga natin. Wala. Oops, may 24 siya. Nako, parang nakakalito to ha. Alright. Sige. Parang hindi ako masyado makapaniwala sa ano dito. So, yun na nga. Pag-test natin yan dito. So, dapat mag-spark siya. No? So, dapat mag-i-spark. Pag nag-spark, ibig sabihin nun, good yung power supply. Good kaya to. So, direct current. Mali. Direct current pala tayo. Active current pala sa ano. Sorry na. Sige. Direct current tayo. Yun ha. Nawala ako ha. So wala talaga as in, wala talaga siya. So, direct current pala. Sorry na. Active current pala pag nasa wall. Sorry na. Parang tagal ko na nang hindi nag-ayos ha. Ayan. Wala. Yan. Point. Negative. Then that's it. Alright. Power supply guys. So the problem is power supply. So that's how we check the power supply. So dyan natin malalaman kung ano ba yung main problem. Take note ha, kapag tig-test mo pa lang yan dito kahit wala kayong tester, kapag hindi siya nag-spark, ibig sabihin nun, power supply yung problema. Right, so mayroon tayo ditong functional na power supply and board. Ito. So, functional pa yan, yung board niya, then yung power supply. So, let's check. Then, another thing, isa pa. Para malaman natin kung talagang power supply yung problema. So, check natin yung kanyang transistor, power transistor. So, ganun pa din, dapat naka-continuity tayo. Continuity mode, yan. Basic pa din. Kung mayroon kayong multitester, so continuity. Or naka-buzzer siya, pwede na yan. So, check natin yung dalawang paa at tatlong paa ng capacitor. So, yan. Yan, working siya, oh. So, hindi siya nagbabuzzer o wala siyang continuity. Right? So, ibig sabihin, power supply talaga yung problema. Sige, ganito yung gagawin natin. Oops. Ito, kumuha tayo ng connector ng power supply. Alright. That's it. Then, ito na. Magkakaalaman na dito, guys.
Yan. Then, connect natin dito. So, dapat mag-spark siya. Ayun, o, di ba? Nag-spark siya. Yan, o. Ramdam mo naman yan, eh. Ayun. Then, power on. Asa ba yung on dito? Dito ata. Ayun, so, di ba? Nag-power on, ha. Right. And that's it. So, the main problem is the power supply. So, kontakin natin si customer na power supply yung problema ng kanyang printer. Then, palitan na lang natin. So, take note, the power supply is available online. So, bili na lang kayo. So, yan. Bili na lang kayo, guys. Yan. So, this is always your Cotech Alian Tamarino signing off. So, sana may natutunan tayo dito. How we test, how we prove, how we troubleshoot the printer if it is not functional or not functioning or no power. And that's the method. Thank you and good evening, guys. Peace out. All right.